Hi everyone! Welcome po sa aking channel. Titingnan po natin ngayon ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ang isang hindi malusog na relasyon, kailanman ay hindi hahantong sa mabuti. Ang aming kwento ngayon ay umiikot sa isang sikat na Chinese vlogger na si Lamo. At ang trahedyang nangyari sa kanya ay gumulat sa halos buong bansa ng China. Si Lamo ay isang simpleng babae na mula sa isang mahirap na pamilya. Ngunit ang kanyang kabaitan, katapatan, at ang pagmamahal niya sa kalikasan ang dahilan kung bakit minahal siya ng marami. Ang nakakalungkot sa kasong ito ay natapos ang kanyang buhay sa kamay mismo ng taong akala niya nung una ay ang mag-aalaga sa kanya. Higit sa lahat, ang insidenteng ito ay napanood ng live ng kanyang libu-libong tagasunod sa social media. At wala silang magawa kundi ang manood lang sa nangyari. Sino nga ba si Lamo? Si Lamo ay ipinanganak noong 1990. Sa Niawa, Tibetan, siyang Autonomous Prefecture, Sichuan Province, China. Siya ang bunso sa tatlong magkakapatid sa isang napakahirap na pamilya. Lumaki siya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at ang kanyang stepbrother sa isang tahanan, kasama ang kanilang mga magulang at ang kanilang lola. Ang kanilang pamilya ay nangungulekta ng mga pambihirang halamang gamot. Matapos makumpleto ang grade 3, kinailangan ni Lamo na tumigil sa pag-aaral upang magtrabaho kasama ang kanyang pamilya at tumulong sa pagsuporta sa mga matatanda. Umaakyat siya sa mataas na mga bundok kung saan makikita ang mga espesyal na tanawin, ang mga pambihirang halamang gamot at mga bulaklak na may mga katangian ng pagpapagaling. Si Lamo ay bihasa sa mga halamang ito at may tapat na pagmamahal sa kalikasan na hinahangaan ng karamihan. Habang lumalago ang kasikatan niya sa social media, gumawa siya ng sarili niyang account sa isang Chinese, katumbas ng TikTok doon. Nagpo-post si Lamo ng mga maiikling video na nagpapakita ng kanyang mga pang-araw-araw na buhay, mga gawain sa bahay, at ang kagandahan ng kanyang katutubong lalawigan. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang mountain girl at nagkaroon ng malalim na pagmamahal sa kanyang trabaho. Hindi tulad ng maraming vlogger, hindi siya ang naghahabol ng kasikatan, ang kasikatan ang naghahabol sa kanya. Hinahangaan ng mga tao ang kanyang kadalisayan, ngiti na parang bata. Hindi siya gumagawa ng script, sinasabi niya lang kung ano ang nasa kanyang isip at damdamin. At kung minsan ay kumakanta siya ng mga katutubong awit, habang ipinapakita ang mga tanawin ng bundok. Si Lamo ay hindi kailanman gumamit ng mga make-up o filter. Ang kanyang mga kamay at paa ay may mga kalyo, mga gasgas at mga galos, na patunay sa mahirap niyang mga ginagawa. Unti-unting lumaki ang bilang ng subscribers ni Lamo, at hindi lamang mga lokal kundi pati na rin mga turista. Ang kanilang lugar ay nagsimulang makilala, nang dahil sa ginagawa ni Lamo. Bilang isang mountain girl, maraming mga turista ang gustong magpa-picture sa kanya, at nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang trabaho. Hindi ipinagmamalaki ni Lamo ang kanyang kasikatan, ngunit natuwa siya na ang kanyang mga ginagawa ay nagustuhan ng kanyang mga manunood at nagdulot ng kagalakan sa iba. Sa kanyang kabataan, si Lamo ay patuloy na pumupunta sa mga bundok, kasama ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na babae. Nang lumaki na sila, nagpakasal ang kanyang kapatid na babae at lumipat sa ibang probinsya. Ang kanyang mga magulang dahil na rin sa edad ay hindi na makaakyat ng mataas o matagal. Dahil dito, si Lamo na ang gumagawa ng lahat ng gawain. Idinitali niya sa kanyang mga tagasunod at nagpapaliwanag kung aling mga partikular na bulaklak at halaman ang mayroon at anong mga katangian nito, kung paano kolektahin ang mga ito at kung paano gamitin ang mga to bilang pagkain nang hindi makakapinsala sa katawan. Sa ilang partikular na panahon, si Lamo ay gumugol ng ilang linggong mag-isa sa mga bundok at nagtitipon ng mga halamang gamot. Ipinapakita niya kung paano siya magtayo ng mga kampo para sa gabi at magluto ng kanyang mga pagkain. Nagkukwento din siya ng mga lokal na alamat at paniniwala at umuuwi na may dalang malaki at mabigat na backpack na tila mas mabigat pa kaysa sa kanya. Ngunit ang malakas na matapang at masipag na babaeng ito ay hindi kailanman nagrireklamo at nagpapaawa.
Dahil tunay ang kanyang kaligayahan at pagmamahal sa kabundukan. Ngunit may isang bagay na ayaw niyang pag-usapan. Ito ay ang personal niyang buhay. Dahil sa naranasan niyang pang-aabuso sa dati niyang asawang si Tong Li. Sino nga ba si Tong Li? Si Li ay tubong Sichuan Province din, ipinanganak noong 1990 sa isang simple at medyo mahiyaing pamilya. Ang kanyang mga magulang ay hanga sa kanilang bunsong anak na lalaki. Dahil sa maagang edad, palagi nang nagsusumikap. Sa edad na 12 anyos, huminto siya sa pag-aaral at nagsimulang magtrabaho bilang isang courier na naghahatid sa mga lokal na tindahan. Maliit ang kita niya dito, ngunit itinatago niya ang lahat ng pera para sa kanyang sarili at hindi man lang nagbibigay sa kanyang pamilya. Kahit noon pa man, ang binatilyo ay may ugali ng kasakiman at pagiging ganit. Naniniwala siyang umiikot lang ang mundo sa kanya at desperado siyang yumaman. Handa siyang gawin ang lahat kahit labag sa batas. At yun nga ang nangyari. Sa edad na 15 anyos, umalis itong sa bahay, sumama sa maling grupo at nagsimulang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Nagnanakaw paminsan-minsan at nagsusukal. Ipinagmamalaki niya ang mga ito. Nilalayon niyang makakuha ng respeto sa mundo ng underworld, yumaman at takasan ng kahirapang kanyang kinalakihan. Makalipas ang ilang taon, nagbukas ang mga magulang ni Lee ng kanilang sariling maliit na tindahan ng pampalasa at tsaa at inilagay ang lahat ng kanilang pera dito. Ang negosyo ay mabilis na lumago ng may disenteng kita at ang pamilya ay naging maayos kumpara sa lokal na mga pamantayan. Sa puntong yon, nagpasya si Tong na umuwi at nag-alok na tumulong na palawakin at i-promote ang negosyo ng pamilya. Ngunit ang totoo, gusto lang niya na buhayin siya ng kanyang mga kamag-anak na nagsusumikap araw-araw. Itinuring nitong ang kanyang sarili na matagumpay at mayaman, gumagastos ng pera sa mga personal na luho, nagyayabang sa mga kaibigan tungkol sa kanyang mga mamahaling mga bagay at kumikilos ng makasarili. Samantala, patuloy siyang nakikipag-ugnayan ng palihim sa mga kriminal at gumagawa ng mga iligal. Nung 17 pa lang sila, sobrang nabighani ang binata sa kagandahan, kabaitan at sinseridad ni Lamo, na head over heels siya sa pag-ibig. Niligawan niya to ng masinsinan, nagbibigay ng mga regalo at tila handa siyang magbago para sa kanya, maging mas mature at seryosong putulin ang relasyon niya sa mga kriminal. Ang bata at walang muwang na si Lamo ay mabilis na nahulog sa kanyang mga ginagawa. Sa paniniwalang nakilala niya ang kanyang Prince Charming. Wala pang nanligaw sa kanya ng masigasig noon at walang sino man ang nagsikap ng husto para mapasagot siya. Sa paglipas ng panahon, ang dalawa ay bumuo ng isang romantikong relasyon na tumagal ng halos 2 taon bago sila nagpasyang gawin itong opisyal. Nang mag-19 years old si Tong, nag-propose siya sa kanyang minamahal at buong pananabik namang tinanggap ni Lamo. Gayunpaman, ang kanilang mga magulang ay hindi natuwa sa kanilang desisyon na magpakasal. Sinubukan nilang pigilan ng dalawa sa paniniwalang napakabata pa ng mga to para magsimula ng isang pamilya. Ngunit ang mga batang magkasintahan ay hindi nakikinig sa sinuman. Noong 2009, ikinasal sila at ang bagong kasal ay lumipat sa bahay ng kanyang biyanan. Sa una, ang buhay mag-asawa ay tila lubos na maligaya. Sinubukan nitong na maging isang mabuting asawa. Iniwan ang kanyang masamang gawain at pagsusugal. Nakatuon sa kanyang matang asawa at sa negosyo ng pamilya. Inako ni Lamo ang halos lahat ng mga gawain sa bahay at tumutulong din sa kanyang mga magulang sa kanilang tindahan. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagsimulang bumalik muli ang kanyang asawa sa mga dati niyang kaibigan. Bumalik siya sa kanyang mga gawaing labag sa batas, madalas na umiinom at ang kanyang mga pag-uugali sa kanyang asawa ay talagang nagbago. Si Tong ay hindi na ang dating mabait at mapagmalasakit na lalaki na iniibig ni Lamo. Siya ay naging bastos na at agresibo. Kinuha pa niya ang isang bahagi ng kita ng tindahan ng kanilang negosyo, kung saan pinaghihirapan ng lahat ng miyembro ng pamilya, maliban lang sa kanya. Ang mag-asawa ay nagsimulang magtalo ng madalas. Sinubukan ni Lamo na mga tuwiran sa kanyang asawa.
Hinimok na tumigil na sa kanyang mga kalokohan at magtrabaho na lang ng tapat at huminto na sa pag-inom at tumigil sa pagkikisalamuha sa mga taong kriminal. Ngunit hindi pinakinggan nitong ang kanyang asawa o ang kanyang ina sa paniniwalang walang sino man ang may karapatang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Nang magbuntis si Lamo, ang kanyang asawa ay patuloy pa rin na sumasama sa kanyang mga kaibigan. Sa tuwing umuuwi ng bahay nananakit at agresibo, naiinis siya sa asawa niya dahil mas nakatutok si Lamo sa kanyang sarili at sa magiging anak nila. Nagsiselos itong na parang bata at humihingi ng pansin. At nung minsang hindi sila nagkasundo, pinagbuhatan niya ng kamay ang asawa sa unang pagkakataon. Nagulat si Lamo sa ginawa sa kanya nitong at nagdesisyon siya na umuwi na lang sa kanyang mga magulang dahil ayaw niya ng gayong pagtrato. Nang mga sandaling yon, namagitan ng kanyang biyanan na hindi sinasadyang nakasaksi sa pangyayari. Nilapitan niya ang kanyang anak, sinampal ng 2 beses at sinabing wala siyang karapatan na tratuhin ng ganon ang ina ng magiging anak niya. Pagkatapos, kinumbinsin ng biyanan si Lamo na manatili at nangako na hindi na ito mauulit. Naniwala si Lamo sa kanya at nagpasya na bigyan ng kanyang asawa ng isa pang pagkakataon. Isang desisyon na lubos niyang pagsisisihan dahil simula pa lang ito ng isang tunay na bangungot. Madalas siyang pagbuhatan ng kamay nitong pagkatapos ay iiyak at magmamakaawa sa kanyang huwag siyang iwan. Naniniwala naman si Lamo na totoong magbabago na ito. Ngunit paulit-ulit lang ang kanyang ginagawa. Nang sa wakas ay nagpasya siyang iwan ng kanyang asawa, nagbanta ito na kukunin ng kanilang anak at gagawa ng isang bagay na masama sa kanya at sa kanyang mga magulang. Dahil sa takot na natili si Lamo, sa takot na isakatuparan nitong ang kanyang mga banta. Simula nun, naging panakot na nitong ang kanilang anak. Walang sinabi si Lamo sa kanyang mga kamag-anak tungkol sa bangungot na nangyayari sa tahanan ng kanyang asawa, kahit na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na naging malapit sa kanya mula nung pagkabata ay wala ring kaalam-alam. Noong 2012, pagkatapos ng matagal at matinding karamdaman, pumanaw ang ina ni Lamo ng isang malaking pagkabigla para sa kanya. Ang kanyang matandang ama at lola ay halos wala nang magawa, kaya't napilitan siyang alagaan ng mga to, kasabay ng kanyang sariling pamilya. Samantala, patuloy pa rin si Lamo sa regular na pag-akyat sa mga bundok para sa mga halamang gamot upang pinansyal na masuportahan ang parehong pamilya. Noong 2017, isinilang ni Lamo ang pangalawa nilang anak na lalaki, habang kasama pa niya ang kanyang asawa. Sa oras na yon, gumawa si Lamo ng kanyang account sa Douyin Chinese TikTok, kung saan nagsimula siyang mag-post ng mga maiikling video. Pagpapakita ng lokal na kagandahan, pagtatalakay sa iba't ibang bulaklak at halamang gamot, ang kanilang mga katangian sa panggamot at kung paano gamitin ang mga ito. Mabilis siyang nakakuha ng maraming tagasunod na talagang humanga sa kanyang trabaho at sa kanyang malawak na kaalaman sa tradisyonal na gamot ng mga Tsino. Noong 2019, pumanaw ang pinakamamahal na lola ni Lamo at ang vlogger ay nagpost ng video sa unang pagkakataon kung saan siya umiiyak. Ipinahayag ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa pagkawala ng isang miyembro ng pamilya. Ang napakaraming followers niya ay taus-pusong sumusuporta sa kanya. Hindi tulad ng kanyang asawa, na imbis na magpakita ng simpatsya ay galit na galit dahil umiiyak siya. Noong January 2020, pagkatapos ng panibagong matinding insidente ng karahasan, sa wakas ay nagpasya si Lamo. Naiiwanan na ang kanyang malupit na asawa. Kinuha niya ang kanyang mga anak, bumalik sa tahanan ng kanyang mga magulang at nagsampa ng diborsyo. Sa parehong oras, nag-record si Lamo ng isang bagong video na nagsasabi na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng katahimikan at tiwala. Ngunit maliwanag na sinubukan niyang takpan ng isang malaking pasa sa ilalim ng kanyang mata gamit ang concealer. Gayunpaman, hindi niya ibinunyag kahit kanino ang pang-aabuso sa tahanan na dinanas niya sa loob ng maraming taon. Nakakalungkot na sa panahon ng paglilitis sa diborsyo, hinati ng korte ang pangangalaga sa mga bata. Ibinigay ng korte ang nakababatang anak sa ina at ang nakatatanda naman ay sa ama,
Ang desisyong ito ay isang malaking dagok para kay Lamo. At ngayon si Tong ay nagbago ng taktika. Masugid niyang niligawan ulit si Lamo at nakikiusap na magsimula sila ulit ng panibago. Inamin niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan at nangakong hindi na mauulit ang lahat. Sa loob ng ilang buwan ng panunuyo ni Tong, nagbibigay siya ng mga bulaklak, gumagawa ng mga tunay na pagdiriwang para sa pamilya, at tinutulungan niya ang kanyang dating asawa sa gawaing bahay. At minsan ay sumasama pa ito sa pagpunta sa bundok, na hindi niya kailanman ginawa dati. Lumambot ang puso ni Lamo at naniwala siyang totoong nagbago si Tong. Sa pagtatapos ng Marso, muling nagpakasal ang mag-asawa. At sa sandaling bumalik si Lamo sa bahay ng kanyang asawa, sa loob lang ng 2 linggo nang muli silang magkasama, ay brutal niyang inatake si Lamo. Pinugbog niya to na halos mawalan na to ng buhay. Ang bugbog at nakayapak na si Lamo ay tumakas sa bahay at kaagad na nagtungo sa pulisya at nagsumbong. Ngunit kinuha lamang ng mga pulis ang kanyang pahayag at pinayuhan siyang subukang lutasin ang gulo sa kanilang pamilya. Pagkatapos, nagpasya si Lamo na magtago sa kanyang asawa sa ibang nayon upang maiwasang mailagay sa panganib ang kanyang mga kamag-anak. Galit na galit si Tong na parang handa siyang wakasan ang buhay ni Lamo. Ngunit hindi niya alam kung saan siya hahanapin. Inisip niyang puntahan ito sa bahay ng kanyang kapatid. Bumisita si Tong sa bahay ng kapatid ni Lamo at nagsimulang sumigaw at nagtanong kung nasaan ang asawa. Walang alam ang kapatid ni Lamo tungkol dito. At nakiusap kay Tong na umalis na. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang sinuntok sa mukha ng buong lakas ang kapatid ni Lamo. Nang mga sandaling yon ay nasa trabaho ang asawa nito, kaya't walang magpoprotekta sa kawawang babae. Nagtamo ito ng fracture sa cheekbone, sa eye socket at nabali ang kanyang ilong. Pagkatapos, nagsampa rin ng police report ang kapatid ni Lamo. Kinasuhan si Tong ng administratibo ngunit hindi siya inaresto. Habang ginagawa ang pangalawang pagliliti sa diborsyo, hindi sumipot si Lamo sa hearing dahil nagtatago ito. Sa kasamang palad sa pagkakataon na to, pinawalang bisa ng korte ang kanilang kasal. Pero ibinigay ang kustodiya ng 2 nilang anak sa ama nito. Dahil nga naman mayaman ang pamilya ni Tong Li, at ito ang patunay na pera ang nagpapasya sa lahat. 3 linggo pagkatapos ng pangalawang diborsyo, nagpunta si Lamo sa bundok kung saan nag-record siya ng isang video ng kanyang sarili na kumakanta at sumasayaw. Tila ito ang kanyang paraan upang mapawi ang stress at kalungkutan. Ngunit iba ang dating nito kay Tong. Iniisip nitong na nagdiriwang si Lamo sa paghihiwalay nila. Noong gabi ng September 14, 2020 bandang 8:00, nagsimula si Lamo ng livestream para makipag-chat sa kanyang mga taga-subaybay. Nakasuot siya ng tradisyonal na damit ng Tibet. Marahan siyang kumakanta ng mga katutubong kanta. Itinapat niya ang isang daliri sa kanyang labi. Bumubulong na kailangan na nilang manahimik dahil tulog na ang kanyang ama at bisitang stepbrother. Habang naghahanda siya ng pang-almusal para sa kanila, isang malakas na ingay ang narinig na parang may sumipa sa pinto. Namutla ang vlogger, nanlamig at nanlaki ang mga mata sa takot. Napatitig siya sa taong pumasok, saka biglang tumalon ito. Halatang pilit na iniiwasan ng kamera. Dahil dito, nasagi at nahulog ang kamera. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pag-broadcast nito ng live. Hindi makita ng mga manonood ang nangyayari sa silid. Ngunit naririnig nila ang lahat. Maririnig ang mabibigat na yabag na sinundan ng mga tunog ng pagtilamsik ng parang tubig sa sahig at mga dingding. Si Lamo ay nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong. Pagkatapos ay maririnig ang boses ng kanyang ama na nakikiusap sa pumasok na huminahon at ibaba ang kutsilyo. Binalaan ni Lamo ang kanyang pamilya na ang silid ay puno ng gasolina at nakiusap sa kanila na iligtas ang kanilang mga sarili. Isang nakakatakot na katahimikan ang umiral ng ilang segundo. Pagkatapos ay ang pag-click ng isang lighter na sinundan ng isang malakas na sigawan. Pagkatapos ay naputol na ang live. Sa palagay ng ilan, ito ay isang malupit na prank lamang. Sa kasamaang palad, si Lamo ay inatake nitong binuhusan ng gasolina sa kasinindihan. Ang kanyang mga kamag-anak ay nagmamadaling puntahan sana si Lamo. Ngunit hindi sila makadaan dahil sa lakas ng apoy. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog bago maapulan ng mga bombero ang apoy.
Pagpasok nila, natagpuan nila si Lamo sa silid. Ang kanyang balat ay nasunog, nangitim at literal na natunaw, at nakadikit sa sahig. Hindi ka panipaniwalang humihinga pa si Lamo na may mahinang pulso. Agad siyang isinugod sa ospital, kung saan natakot ang mga doktor sa kanyang kalagayan. Mahigit 90% ng ibabaw ng kanyang katawan ang nasunog, at ang kanyang mga baga ay halos maluto mula sa mainit na hangin at usok. Ngunit despiradong ipinagpatuloy ni Lamo ang kanyang pagkikipaglaban para sa kanyang buhay. Nakoma si Lamo at ang kanyang kalagayan ay itinuring na kritikal. Gayunpaman, ang burn center ng lungsod ay handang tumulong, ngunit ang gasto sa paggamot ay aabot ng mahigit $1,000,000. Isang halagang hindi kayang bayaran ng kanyang pamilya matapos mawala ang lahat sa sunog. Pagkatapos ay nagpasya ang ama ni Lamo na humingi ng tulong sa kanyang mga tagasunod. Nagsulat siya ng isang liham na nagpapaliwanag na sinalakay si Lamo ng kanyang dating asawa at sinubukang wakasan ang kanyang buhay. Pero nakaligtas si Lamo at nagbigay ang mga doktor ng kaunting pag-asa. Gayunpaman, ang pamilya ay walang pondo para sa kanyang pagpapagamot. Ang liham ay naipost sa kanyang social media account kasama ang isang pakiusap mula sa kanyang kapatid na babae. Sa lahat ng mahabaging taong tulungan si Lamo, at nagbigay sila ng account number para sa mga donasyon. Ang mga kinakailangang pondo para sa paggamot ay nalikom sa loob lamang ng 1 oras pagkatapos ng post, at ang mga tao ay nagpatuloy sa pagpapadala ng pera. Inilipat si Lamo sa burn center kung saan natanggap niya ang kinakailangang pangangalaga. Ang kanyang kondisyon ay naging matatag at sa isang punto, tila maaari siyang gumaling. Pagkatapos ng 2 linggo ng pagkikipaglaban para sa kanyang buhay, hindi na nakayanan ng kanyang puso at nalagutan siya ng hininga nang hindi nakuhang muling magkamalay. Si Tong ay inaresto 1 araw matapos nang gawin ang karumalduman na krimen. Sa paglilitis, desperadong ipinagtanggol ng kanyang ina ang kanyang anak na nagdulot ng ganitong kalupitan, at sinabing ginawa ito ng kanyang anak dahil sa matinding pagmamahal sa dating asawa at sa stress sa kanilang hiwalayan. Gayunpaman, mabigat ang hatol ng korte at napatunayang nagkasala si Tong Li at hinatulan ng parusang bitay. Bukod pa rito, iniutos sa kanyang pamilya na bayaran ang mga kamag-anak ni Lamo para sa pagkawala ng ari-arian dahil sa sunog sa bahay. Ilang beses na sinubukang iapila ni Tong ang hatol sa pamamagitan ng mga mosyon ng apila. Ngunit ang desisyon ay nananatiling hindi nagbabago. Noong July 2022, isinagawa ang sintensya. Si Tong Li ay binitay sa parehong taon. 2 taon pagkatapos ng kalunos-lunos na pangyayari na nagwakas sa buhay ni Lamo, muling itinayo ng kanyang mga kamag-anak ang bahay sa lugar ng nasunog, at ang kanyang kapatid na babae ay nagtayo ng isang maliit na altar ng alaala na may mga larawan ni Lamo. Iniwan naman ng korte ang mga ulilang bata sa pangangalaga ng kanilang mga lolo't lola sa ama. Dahil nananatili ang pamilyang Lee na isa sa pinakamayaman sa nayon, at naniniwala ang hukom na mabibigyan nila ang mga bata ng mas magandang kinabukasan sa pamumuhay. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. And as always, keep safe everyone.